I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Executive Order number 174 to bring more opportunities for your career advancement and professional development. No public school teacher will be retiring as Teacher 1 anymore. Sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matiyak na walang guro ang magre-retiro na nananatili sa Teacher 1, pinangunahan ng Department of Education sa pamumuno ni Secretary Sani Angara ang isang sistematikong hakbang tungo sa makatarungan at malinaw na career advancement. Sa ilalim ng Expanded Career Progression o ECP, umabot sa mahigit 8,800 empleyado ng Department of Education sa Cordillera ang napromote matapos ang malawakang reclassification ng mga posisyon. Batay sa datos ng DepEd Cordillera Administrative Region, libo-libong guro ang umangat sa ranggo mula Teacher 1 hanggang Teacher 7, kasama ang mga master teachers at school heads. Pinakamalaki ang bilang ng promosyon sa antas ng Teacher 5 to Teacher 6 na halos umabot sa 6,000 guro sa buong rehiyon. Ang mga promosyon ay naitala sa lahat ng probinsya sa Cordillera mula Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga, Mountain Province hanggang Baguio City at Tabuk City. Patunay na ramdamang reforma sa ang dakuman ng bansa. 640 sa mga gurong ito ay mula sa Tabuk City. Sa likod ng mga bilang na ito, lingid sa kaalaman ng lahat, ilan sa mga gurong na-promote ang matagal nang naghihintay para sa pagkakataong ito. Wow. Ako po si Ginang Judeline Laderas Usmeña. Nagtuturo po ako sa PAS Integrated School, Tabuk City Division. Ako po ay na-promote mula Teacher 3 to Teacher 6. Noong 2018, na-diagnose si Teacher Judeline ng Stage 3 breast cancer. Akala niya noon nakatapusan na ng mundo dahil hindi niya inakala ang ganoong sitwasyon. Sa totoo lang, noong nakaraang taon, inakala niyang makakasurvive na siya, ngunit patuloy pa rin siyang sumasailalim sa oral chemotherapy. Noong bumisita siya sa Baguio, sinabi sa kanya ng breast cancer surgeon sa St. Louis University Sacred Heart Medical Center na ang parehong dibdib niya ay may bukol. Sa puntong iyon, hindi na siya nakaimik. Paano na yung pamilya ko? May 3 pa akong pinag-aaral na kolehiyo. Lahat sila kasi kambal yung panganay ko. Kaya sabi ko, nagdasal na lang po ako talaga. Last September, October po yata yun. Hindi po ako talagang yung wala akong gana na mag-prepare. Ngunit sa kabila ng karamdaman at mga personal na hamon, pinagsikapan niya ang 4 na folders na kinakailangan para sa promotion. Ayon sa kanya, iilang kasamahan lamang ang qualified at sa awa ng Diyos, kabilang siya sa kanila. Naalay ko sa pamilya ko, yung mga kapatid ko na may nagmamahal sa akin, suporta. Siyempre din dun sa mga pupils ko po. Kasi last 2011, Teacher 3, almost 14 years na Teacher 3. Kaya nung ito po yung ECP, nabuhayan po ako ng loob. Nabigyan po ako ng pag-asa na sige, parang ito na siguro yung pinagkaloob sa akin ni Lord. Yun po ang palagi kong pinagdadasal. Sa ating mahal na Pangulo ng Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., maraming salamat po sa ECP promotion po na ito. Merry Christmas po sa inyong lahat. Wow. From Teacher 3, recently promoted last December 15 as Teacher 6. Noong Hunyo ng taong ito, hinarap ni Teacher Elizabeth ang isang malaking hamon. Siya ay na-diagnose na may urothelial carcinoma. Napakalaki ng gasto sa kanyang paggamot, utang dito, utang doon. Ngunit sa kabila nito, nanatili siyang matatag at patuloy na nagturo kahit sumasailalim sa chemotherapy. Kahit pagod at may sakit, kaunti lamang ang kanyang pagliban. Bumabalik siya sa klase makalipas ng ilang araw, ipinapakita ang kanyang determinasyon at dedikasyon. Sa nagdaan nung hindi pa ako nag-diagnose, for almost 27 years, pwede kong masabi na ako rin ay dedicated, ako rin ay committed. Dahil ang dami kong coordinatorship na inawakan. Meron yan PTA, PJ, nung una pa Phil Erie, Race, Clean and Green,
Pero nung na-diagnose ako dito, last June lang, inunload ako ng aking principal. Dahil sabi niya mag-focus ako sa treatment ko. Ang hirap sa isang teacher na kapag ikaw ay nagtuturo, kaagad-agad makakaramdam ka ng ihi, na kung iihi ka ay talagang iipitin mo pa yung ano mo, sarili mo para lang lumabas yung ihi mo. For 1 year, ay for 1 month na ganun, love ko ang teaching, kaya nandito ako. Kaya kahit ano yung ipagawa, hanggat kaya, gagawin ko. Sa kabila ng matagal niyang dedikasyon bilang Teacher 3, nagkaroon si Teacher Elizabeth ng pag-aalinlangan nang siya ay ma-promote bilang Teacher 6. Sa dami ng kanyang pinagdaanan, mula sa mahigpit na chemotherapy sessions hanggang sa mga medical na procedures, nagtanong siya sa sarili kung kakayanin pa niya ang bagong responsibilidad. Ngunit tinawag siya ng kanyang principal at ipinaabot na siya ay prioridad, lalo na sa mga guro na 55 taong gulang pataas. Ito ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob at kumpiyansa. Bagamat may pangamba, alam niyang may pagkakataon at suporta upang magampanan ang tungkulin. Sa huli, ang promotion ay hindi lamang pag-angat sa posisyon at sweldo, kundi simbolo rin ng bagong pag-asa. Pagkilala sa kanyang dedikasyon at inspirasyon upang ipagpatuloy ang paglilingkod sa kabila ng sakit at hamon ng buhay. Dapat sana sa noong foot-taking namin, yun yung repeat process ko. Kasi titignan ulit yung pinagkunan. Kasi nga yung result ng CT scan ko ay kumapal yung urinary bladder ko. Nag-decide ako talaga na uunahin ko yung foot-taking ko sa... Kasi yun ang calling ko. At alam ko na God is in control of everything. Ito hindi pwedeng i-postpone. Yun pwede naman na i-postpone. At saka, ang maganda nito, napakiusapan ko yung doktor ko kung pwede i-delay ko. Sabi naman niyang pwedeng i-delay. Napakaagang pamasko po sa akin. Talagang masaya ako. Pangulong BBM sa maagang pamasko. Unexpected blessing, unexpected gift na talaga. Hello, mahal naming Presidente Bongbong Marcos. Mahal na mahal ka namin. Mahal na mahal din kita. Lalong na, pinagpipray kita talaga. Wow. Hindi lang dahil taga Luzon ako, Ilocano ako, pero nakita ko sa iyo yung inting ng Lord at kung paano ka tinawag para sa pagbabago ng nasyon. Wow. Maraming salamat at binigyang pansin mo kaming mga guro. Si Teacher Marilyn, guro sa Bulanao Central School, ay nagsimula bilang provisionary teacher noong Natouch ako doon kay Madam, guys. unang taon. Maraming salamat, Siya ay Mr. President. pinadala sa malalayong lugar sa Kalinga, kung saan kailangang maglakbay ng higit 4 na oras upang makarating sa kanilang paaralan. Kahit na mahirap at puno ng pagsubok, hindi siya sumuko. Araw-araw, bitbit niya ang kanyang lesson plan at pinagsikapan na matutunan at maturuan ang kanyang mga estudyante. Karamihan ay nagmumula sa mahihirap na pamilya at walang sapat na kagamitan para sa pag-aaral. Maraming struggle sa provisionary na item na ginampanan namin pero hindi kami nagbitaw. Sa paglipas ng mga taon, unti-unti niyang naipakita ang kanyang dedikasyon. Mula Teacher 1 hanggang Teacher 3, naging inspirasyon siya sa kanyang mga estudyante at kasama sa paaralan. Ngunit ang tunay na hamon ay dumating nang siya ay mag-apply para sa Teacher 6. Matapos ang ilang taon ng pagsisikap at 2 nakaraang hindi pagkakapasa sa ibang promotion, nagduda siya kung makakaya niya ito. Ngunit nang marinig ang tungkol sa ECP, alam niyang ito na ang pagkakataon para sa kanya. Narinig ko yung ECP, sabi ko sa sarili ko, ito na yata siguro ang pagkakataon para sa akin. Kasi self-promotion yan. Happy because I didn't expect na ma-qualify ako. Because of the past experience that I had, I didn't expect na qualified ako sa T6. Comply ako sa mga requirements, tapos binasa namin. Tapos meron yung may nakapost sa GC na may pangalan ako sa mga na-qualify. This is the perfect gift of God to me. Wow. Because this is not the time for how many years that I had been teaching and applying for a promotion. This is only the time
na na-promote ako ng pamasko din. Kay President Bongbong Marcos Jr., Merry Christmas. Thank you sa ECP program mo dahil na-promote ako ng Teacher 6. Para kay Secretary of Education, Sani Angara, Merry Christmas also. And para kay Undersecretary Fatima, Merry Christmas to all of you. Thank you for everything. And mabuhay tayong lahat. I've been teaching 14 years, teacher 3 for 11 years. And thank you sa ECP kasi naging teacher 6 ako ngayon. Sa simula, maraming pagsubok. Nag-volunteer siya bilang guro, nagturo sa iba't ibang baitang mula kinder hanggang grade 6, kulang sa kagamitan at suporta, at napabalik-balik sa aplikasyon bago maging permanenteng guro. Dagdag pa rito, dumaan siya sa malalim na personal na trahedya. Isang miscarriage at pagkawala ng pangalawang anak. At sa huli, paghihiwalay sa asawa. Dahil dito, muntik na siyang sumuko sa pagtuturo. But yung turning point na yun, yung pumunta yung mga yung mga pupils ko doon sa bahay. Tapos sabi nila na, Ma'am Jen, balik ka na. Namimiss ka na namin. Noong dumaan si Teacher Jennifer sa pinakamalaking pagsubok sa buhay, pinili niyang iwan ang lahat ng problema sa bahay sa tuwing papasok sa paaralan. Palaging nakasmile at masaya. Bagamat sa una ay pakiramdam niya ay hindi siya kwalipikado para sa ECP, sa tulong at paghikayat ng mga kasamahan, dinamit niya ang pagkakataon na iyon at sa huli, na-promote siya sa Teacher 6, isang bunga ng kanyang tiyaga at dedikasyon. Ang ECP po na talaga ito is opportunity for us kasi ako po personally, tinanggap ko na po na magre-retire ako na Teacher 3. Talaga. Kasi sabi ko, kontento na ako dito sa pagiging Teacher 3 ko, sabi ko. Pero nung nagkaroon na ng ECP ng ito, ang ganda ng opportunity na ito para sa akin. Hindi lang sa pagiging teacher ko, pero also me as a provider sa family kasi single parent nga po. So napakalaking opportunity na ito na blessing para sa akin. Kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Merry Christmas po. Maraming salamat po sa opportunity na ibinigay niyo pong ito sa amin na mga teachers. Napakalaking blessing po ito para sa amin. Hindi lang po para sa family namin, but most especially po sa lahat ng mga batang tinuturuan namin. Mula noong ako ay bata, pinangarap kong maging teacher. Kasi kaya nag-aral ako ng mabuti kahit na mahirap kami. Nag-working student ako from elementary to high school. And then, college, nag-working student ako nung college. Nagsimula ang kanyang karera sa pagtuturo sa pamamagitan ng walang humpay na determinasyon. Ang kanyang naging unang mga assignment ay mahirap. Mga paaralan ng dating mga insurgents, silid-aralan na gawa sa nipa at walang dingding, at mga estudyanteng hindi niya agad maintindihan ang wika. Bumibili siya ng lapis at krayola mula sa sariling bulsa upang matiyak na makakapag-aral ang kanyang mga mag-aaral. Pagkatapos noon, sunod-sunod yung substitute ko sa awa ng Diyos dahil siguro sa pagdadasal at nung 2003 na permanent ako. Kahit plano niyang magretiro bilang Teacher 1 dahil sa kakulangan ng pagkakataon sa pag-aaral, nagpatuloy siya sa pagkuha ng masteral nang magka-opportunity na mas malapit sa paaralan. Nang makapagtapos, nakapag-apply siya bilang Teacher 3. Isip ko talaga last year na magre-retire ako kahit na hindi ko maabot yung 60. Kahit na 59. Nung sinabi na mayroong promotion, may ECP na i-promote mo yung mag-apply ka. Narinig ko yon, sabi ko, qualified kaya ako. Kita ko yung mga IPCR ko na meron yung isang nawawala pero nahanap din. Ay, qualified ako. Maaga talagang pamasko ito. Kaya, malaking blessing ito. Our President, thank you very much for this ECP for us teachers.
It's a great blessing to us, and because of you, we have this maagang pamaskong promotion. Maraming salamat sa iyo. We wish you good health and more blessing. Maligayang Pasko to you and your family. Ako po si Reminda Bagiwan. Nagtuturo po ako sa Dilag Integrated School at 33 years old. Tapos from teacher 1 to teacher 4 po. Sa loob ng classroom, maraming struggles sa mga students na hindi talaga marunong magbasa. Kaya yun din yung nagiging drive namin bilang isang guro na kailangan mong turuan yung mga bata na magbasa. Sa loob ng silid-aralan, nahaharap siya sa mga estudyanteng nahihirapang magbasa, lalo na sa Ingles. Ito ang nagiging hamon at inspirasyon niya upang mas pang-ibayuhin ang pagtuturo gamit ang mga programang inilunsad ng DepEd tulad ng PhilErie at Aral Reading. Bilang bahagi ng kanyang estratehiya, nakikipag-bonding siya sa kanyang mga estudyante, naglalaan ng oras sa opisina para magbasa at magbigay ng karagdagang reading materials. Ang pakikitungo sa bawat bata ay nagpapalalim sa kanyang pangunawa sa kanilang pangangailangan at pinapatibay ang kanyang dedikasyon bilang guro. Hindi ko in-expect yun. Hindi ko alam kung maisasali ako. Hindi kasi ako nagmo-move nung time ng ECP process. Hindi ako gumalaw. Sabi ko sa sarili ko, na-disappoint ako kasi hindi ako natanggap sa ERF. Bakit pa ako mag-ECP? Pero one day before na mag-deadline, lahat ng mga kasamahan ko sa school, talagang tapos na nila yung folder nila. Kaya parang, anong ginagawa mo? Yun yung parang nag-drive sa akin. Ay, sige, gawa na lang girl ako ng folder ko para maipasa ko, sabi kong gano'n. Una, dun sa GC namin, pinost na yung result, pero hindi ko pa nakita, parang hindi ko pinakialaman. Pero nung pumunta na yung master teacher namin at hinaghag kami, parang doon ko na-feel na, bakit kayo to naghahag sa amin ganun? Tapos yun, sinabi na, nakapasa kayo, may mga pangalan na kayo, kaya, congratulations. Monday yung oath-taking, tapos yung Tuesday, nasa school na kami, sabi nila, congratulations ma'am, yun na yung sinasabi ng mga estudyante nung nalaman nila. Merry Christmas po, mahal naming President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Salamat po sa maagang pamasko. Sana po magtuloy-tuloy po itong ECP para sa aming lahat na teachers kasi ito po yung naging opportunity para sa amin na hindi po mawalan ng pag-asa, pero magpatuloy sa pagiging guro. Sa ilalim ng Expanded Career Progression o ECP, malinaw na ipinapakita na ang mahabang serbisyo at konkretong trabaho ng mga guro ay dapat kumbasan ng malinaw na oportunidad at patas na pagkilala. Ang suporta at patuloy na tiwala ng gobyerno ay may direktang epekto sa seguridad, motibasyon at kalidad ng buhay ng mga guro. Ito ang nararapat na tugon sa kanilang profesional na ambag at responsibilidad sa edukasyon ng bansa. Hindi lamang posisyon ang nabago, kung hindi ang buhay ng mga guro na nagsisilbing haligi ng ating lipunan. So yun, narinig nyo? Sabi sa inyo the best talaga si PBBM. The Expanded Career Progression, ang ECP, yan ang bagong programa ng Pangulo. System for Public School Teachers was first established through Executive Order Number 174, Series of 2022, Creating Structure Career Pathways to Opportunities Republic Act RA Number 122, ayan, 122, ika nga, 88, signed by the President Ferdinand R. Marcos Jr. in September 2025, institutionalized the System for Public School Teachers and School Leaders, establishing a merit-based and competency-driven path for promotion and advancement. Wow! Congratulations sa mga public teachers na na-promote. Guys, tingnan mo naman na itsura nila. Mayroon na silang oban. Means, ang tagal na nilang maghintay para sa promotion. Pero dahil sa Marcos administration, at kay Pangulong Marcos Jr., ayan, di ba? Nagpasalamat sila. Ganon dapat ang isang leader. Total package.
Alam niya kung ano talaga ang pangangailangan din ng mga guro na tulad ng mga madam na nagsasalita na nakikita natin, napopromote sila, di ba? Wow, ganda naman ito. The expanded career progression, yung ECP. Oh, nako, talaga naman. Wala akong masabi, guys. Wow, na wow. Ng short. In the Cordillera Administrative Region, sabing ganon, the gap between the policy and practice and evident DepEd CAR data showed that 8,811 employees have been promoted. Wow, dami yun, guys, all over the country. Through position classification under the ECP, reflecting on regional effort to recognize years of classroom leaderships and professional skills. Officials say that the progress emphasizes and focus effort to reduce long-standing promotion delays and the align careers advancement with the actual classroom service. Yan nga ang sinasabi natin. Oh, 'di ba? Sa panahon ni Secretary Angara, ang daming na-promote. Of course, under sa leadership ng ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Biro nyo, wala pang 2 taon si Secretary Angara. Look naman, ang daming na-promote. Panahon ni Sara Duterte, 3 years, di ba? Mayroon ba nangyari sa mga teachers? Wala. Di ba? Kaya yan. Kudos naman din talaga sa Marcos administration. Wala akong masabi, guys, ha? In Tabuk City, the expanded career progression system marked and defining regional milestone on December 15, 2025. When 640 public school teachers took their oath of office in the first ECP oath-taking ceremony in CAR, their promotion and corresponding salary adjustment, took effectively, immediately emphasizing prompt recognition for merit and service and charge from the long delays that mark the old system. Nakaw, talaga palitan nyo yung mga old system na yan. Under the Bagong Pilipinas, the message is clear. Strong schools begin with the teachers who are recognized, supported, and empower the development precisely where the matter most. See, mga beswa, UCO year-end special reports funded career progression program and the Cordilleras Administrative. Yan si Pangulong Marcos Jr. Today is December 29, 2025. Saan kayo makakitang ganyang klaseng Pangulo? Congratulations sa mga madam natin. Di ba? Ngayon, masaya sila. Ang dami kayang mga benefits ng mga madam ngayon natatanggap under the Marcos administration, guys. Grabe, wala akong masabi. Di ba? Pati mga DDS na teachers kasama din. Well, yun, ganun dapat ang pipiliin natin ng mga next leader. Katulad ni PBBM, kung pwede lang sana wag na natin pakawalan 'Di ba? Pero mayroon tayong batas na sinusunod, one term lang, 'di ba? Sayang, pinalitan ni Cora Aquino kasi ang saligang batas, 1987 Constitution nagbago. Kasi dati mayroong pwedeng mag-re-elect ang isang pangulo, 'di ba, guys? Correct me if I'm wrong. But anyway, so ayan ang aking pinaka-latest updates. Congratulations sa mga madam. 'Di ba? 'Di ba? Thank you for watching. There's more, guys. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga upload videos. There's more, mga kababayan. God bless Philippines. Bye.